Sa bawat panibagong buwan na dumarating, dala nito ang pag-asa para sa mas magaan na pamumuhay para sa ating mga minamahal na senior citizens. Ngayong Abril 28, 2025, isa na namang mahalagang balita ang ating hatid para sa ating mga lolo at lola. Sapagkat opisyal ng inanunsyo ng Department of Social Welfare and Development ang iskediul ng pamamahagi ng social pension para sa ikalawang quarter ng taon. Sa mga lugar na gaya ng Apari, Cagayan at iba pang bahagi ng bansa, inaasahan na ang payout ay magsisimula mula Abril 28 hanggang sa unang linggo ng Mayo. Isa itong napakahalagang tulong pinansyal na inaabangan ng marami, lalo na yaong mga walang kasamang pamilya, walang regular na pinagkakakitaan, at umaasa sa kaunting tulong mula sa pamahalaan para lamang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang social pension na nagkakahalaga ng 500 kada buwan ay binibigyan bilang tulong sa mga senior citizens na itinuturing na indigent o kapos sa kabuhayan. Ito ay nakasaad sa ilalim ng Republic Act No. 9,900 at 74 o mas kilala bilang Expanded Senior Citizens Act of 2010. Ang layunin ng batas na ito ay kilalanin ang naging kontribusyon ng mga nakatatanda sa lipunan at bigyan sila ng karampatang tulong, lalo na't sila na ngayon ay wala ng kapasidad na magtrabaho o makahanap pa ng kabuhayan. Ang benepisyong ito ay karaniwang ibinibigay kada quarter o 4 na beses sa isang taon, kaya't ang payout ngayong huling bahagi ng Abril ay tumutugon para sa buwan ng Abril, Mayo at Hunyo. Sa kabuuan, inaasahang makatatanggap ng 1,500 ang bawat kwalipikadong senior citizen para sa quarter na ito. Ang proseso ng pagkuha ng social pension ay simple, ngunit nangangailangan pa rin ng wastong dokumento. Karaniwan, hinihingi ang isang valid Senior Citizen Barangay Clearance, at Certificate of Indigency mula sa inyong lokal na pamahalaan. Mahalaga ring makipag-ugnayan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office upang alamin ang eksaktong iskediul ng payout sa inyong barangay. May mga pagkakataon din na ang payout ay isinasagawa sa pamamagitan ng house-to-house distribution, lalo na sa mga nakatatandang may kapansanan o hirap ng makalakad papunta sa mga payout centers. Kaya't magandang maging alerto sa mga anunsyo mula sa inyong barangay o munisipyo. Ayon sa pinakahuling update mula sa mga lokal na tanggapan ng ESRA, may ilang probinsya na magsasagawa ng payout sa mga covered gymnasium o covered court upang mas madaling mapangalagaan ang kaayusan. May mga LGUs din na inatasan na maglagay ng tent at magtalaga ng staff na tutulong sa mga senior citizens, lalo na yaong mga hirap ng maglakad o may mga karamdaman. Bukod pa rito, may mga volunteer nurses o barangay health workers na magbibigay ng basic medical check-up habang sila ay naghihintay ng kanilang payout. Isa itong magandang hakbang upang masigurong hindi lamang ang pinansyal na aspeto ng mga senior ang natutugunan kundi pati na rin ang kanilang kalusugan. Sa kabilang banda, hindi may iwasang may ilan sa ating mga lolo at lola ang nagtatanong kung bakit tila hindi sila kasama sa listahan ng makatatanggap ng social pension. Dito pumapasok ang kahalagahan ng maagang aplikasyon at tamang dokumento. Ayon sa IAVE, isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit hindi nakapapasok sa listahan ang ilang seniors ay dahil sa kakulangan ng dokumento, kawalan ng updated record sa barangay, o kaya naman ay dahil hindi sila nakategorya bilang indigent base sa pamantayang itinakda ng ahensya. Kaya naman hinihimok ng pamahalaan ang mga pamilya na tulungan ang kanilang matatandang kaanak na maayos ang mga kinakailangang dokumento upang sa susunod na quarter ay maisama na sila sa payout. Sa usapin ng transparency, patuloy ang panawagan ng mga senior groups at non-government organizations sa IASRA na gawing mas madali at mabilis ang proseso ng verification at application. May mga mungkahing gumamit na rin ng digital registration system upang kahit ang mga anak o apo na nasa ibang lugar ay makatutulong sa pagrehistro ng kanilang lolo o lola. Sa kabila nito, kinikilala rin natin ang kasalukuyang hamon ng gobyerno sa pag-implementa ng ganitong sistema sa mga liblib na lugar kung saan limitado ang internet access. Gayunman, nananatiling bukas ang ahensya sa mga mungkahing ito at patuloy na pinag-aralan ang mga alternatibong paraan upang mas mapadali ang serbisyo. Sa panig ng mga senior citizens, marami ang nagpahayag ng kanilang pasasalamat sa tuloy-tuloy na tulong ng gobyerno. Ayon sa ilang matatanda na ating nakausap, ang halagang 1,500 kada quarter ay malaking bagay na lalo na kung ito ay ginagamit nila para sa maintenance na gamot, pagkain, bayad sa kuryente, o pamasahe papuntang health center. May ilan ding nagsabing iniipon nila ito upang may magamit sakaling magkaroon ng emergency.
Bagamat hindi ito kalakihan kumpara sa iba pang benepisyo mula sa ibang bansa, isang malaking tulong pa rin ito lalo na kung ito ay ipinaabot ng maayos at walang abala. Ngayong papalapit na ang May 2025, umaasa rin ang marami sa posibilidad ng pagpapalawak ng social pension program. Noong mga nakaraang buwan, lumutang ang mungkahing Universal Social Pension na layuning bigyan ng buwanang pensyon ang lahat ng senior citizens anuman ang kanilang katayuan sa buhay. Bagamat hindi pa ito ganap na naipapasa bilang batas, ito ay patuloy na isinusulong ng ilang mambabatas at tinatalakay sa Kongreso. Kapag naisakatuparan ito, tiyak na mas maraming matatanda ang matutulungan at mapapalakas pa ang seguridad ng mga nakatatanda sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, habang hinihintay pa natin ang pagpapatibay ng nasabing panukala, mahalaga na manatiling aktibo at maalam ang bawat senior citizen at ang kanilang pamilya. Dapat ay laging nakaalalay ang mga anak at apo sa kanilang mga matatandang kaanak sa pag-aasikaso ng requirements at sa pag-alam ng tamang schedule ng payout. Magsilbi sanang paalala sa lahat na ang pagbibigay ng respeto at malasakit sa mga nakatatanda ay hindi lang obligasyon ng gobyerno kundi ng bawat isa sa atin. Sa simpleng paraan ng pagtulong sa kanila sa pagkuha ng benepisyo, nagiging bahagi tayo ng isang mas makatao at makatarungang lipunan. Ang pagbibigay ng pensyon ay hindi lamang pagbibigay ng pera kundi pagbibigay din ng dignidad sa mga taong buong buhay ay nagsumikap para sa kanilang pamilya at komunidad. Isa itong pagkilala sa kanilang sakripisyo at kontribusyon sa pagbuo ng bansa. Kaya't habang abala ang lahat sa kani-kanilang trabaho at personal na buhay, huwag nating kalimutan ang ating mga lolo at lola na tahimik lang sa kanilang mga tahanan, naghihintay ng kaunting atensyon, pagmamahal at suporta mula sa lipunan. Sa mga susunod na araw, asahan na ang mga lokal na opisina ng IAGYO ay maglalabas ng updated na schedule para sa iba't ibang bayan at barangay. Mainam na sundan ang kanilang official Facebook pages o makipag-ugnayan sa barangay hall upang makuha ang eksaktong araw at oras ng distribution. Maging maagap, maging maingat, at higit sa lahat, maging mapagmatsyag upang maiwasan ang anumang uri ng scam o pananamantala. May mga ulat sa nakaraan kung saan ginagamit ng ilang mapagsamantalang individual ang pangalan ng YesLiw upang maningil ng processing fee kapalit ng pagsama sa listahan. Tandaan po, ang social pension ay libre at hindi kailanman sinisingil. Sa bawat taong lumilipas, ang ating mga senior citizens ay patuloy na humaharap sa hamon ng buhay mula sa kalusugan, emosyonal na kalagayan hanggang sa pananalapi. Ang social pension program ay hindi perpekto, ngunit ito ay isang hakbang patungo sa mas inklusibo at makataong lipunan. Habang patuloy ang pakikipaglaban para sa mas mataas na benepisyo, tulad ng 1,000 dagdag sa rural pension o universal pension para sa lahat, sana'y manatili tayong bukas sa pagtulong at makiisa sa adhikain ng pagkalinga sa matatanda. Ngayong alam na natin ang mahalagang detalye tungkol sa social pension payout ngayong Abril 28, 2025, naway maipasa natin ang impormasyon sa ating mga kapitbahay, kaibigan, at kamag-anak na senior citizens. Minsan isang simpleng mensahe o paalala lamang ang kailangan upang matiyak na walang maiwan at lahat ay makatatanggap ng nararapat para sa kanila. Maging inspirasyon nawa ito sa atin na sa pagtutulungan at malasakit, mas maraming buhay ang mapapaligaya at mabibigyang halaga.